Magandang oras, magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na nga ang sinasabi ko kagabi lang na ang mga nanggugulo na ito ay hindi ito kasama talaga sa trillion na peso March rally na very peaceful. Ito'y talagang mga panggugulo, mga bayad, mga binabayaran daw to para talagang manggulo. At hindi lang yan, magnanakaw, niraransak ang hotel, kinukuha lahat ng pwedeng pakinabangan at nagsunog pa ng mga sasakyan diyan sa Recto Avenue. Kaya sa karagdagang balita, narito ngayon ang ating mga kaibigan sa ANC Digital News Channel. Pinapasugod nga dito sa Manila Police District ang ilang kaanak ng mga naarestong individual kahapon sa nangyaring riot sa pagitan ng pulisya at ng mga nagpoprotesta at yung mga ilang individual na nakisali lang doon sa kalagitnaan ng protesta. Sila ay nahuli sa Ayala Bridge, Recto at Menyola dito sa Maynila. Sa pinakahuling datos mula sa Manila Police District, ngayong mag-aalas 5 ng umaga, umabot na sa 113 individuals ang naaresto, kabilang dyan ang halos 50 minor de edad. Ilan sa kanila ang dinala sa Social Welfare Development Office, habang ang ilan pa isa sa ilalim sa determination of discernment. Ito mga kababayan, itong batas na itong juvenile delinquency na batas na hindi makulong itong below 18 years old. Ito dapat ang iritaso at i-amend na dapat 14 years old pa lang ay pwede nang makulong kapag gumawa ng mga ganito. Ang daming kriminal na 12 years old Kaya dapat babaan yung age of delinquent. Babaan yan at para makulong na tong mga katulad ng 16, 17 kasi mga binata na naman yan at may isip na yan. Kaya ito, dinala pa rin sa Social Welfare and Development. Hindi makulong, kaya pabalik-balik ng gawain na ganyan. Sabi ko nga ba, mga batang amok ito. Mga rugby boys, binayaran, binigyan siguro ng tig 1,000 para manggulo. Diba kasi merong galitan ngayon si Chavit Singson saka si PBBM. Ay lalo na si Inday Lustay at PBBM ay pwedeng merong mga binayaran para manggulo talaga. Kasi ang punteriya nila ay ang Malacanang kagabi, susunugin daw nila. Pero ang mga nagrarally ng matiwasay ay meron talagang mga binyo. Katulad sa EDSA Shrine, nandun sila sa Luneta. Nandun sila sa Liwasan Bonifacio. Kung saan yung mga lugar na doon talaga magrarally noon. Pero ito ibang punteriya nila, diretso sila ng Mindula. Tapos dumating sila hapon na, diba? Alas 6 na. Para hindi makikita yung mga mukha nila. Kaya ito ngayon, kahapon masaya, ngayon iyakan, no? Alright, patuloy tayo sa balita, kurtsi ng ANC Digital News. Si Almira Dionisio, napasugod dito sa gate ng MPD, hinahanap niya yung kanyang kambal na anak na nakiisa sa rally at nakita niya sa isang video online na dinampot na ng pulisya. Problemado si Almira dahil walang pampiyansa sakaling maituloy ang kaso laban sa mga anak. Umabot sa halos 100 namang miyembro ng PNP ang sugatan. 8 ang nagtamo ng hiwa, sa mga under observation pa sa Philippine General Hospital at isa ang kailangang operahan dahil sa fracture. Nilinaw ng alkalde na walang namaril sa hanin ng PNP. Wala rin umanong napaulat na namatay ayon kay Mayor Isko Moreno. Yun, grabe mga kababayan, yung fracture, ibig sabihin ay mayroong malakas na hampas doon. Pulis yung nabali na fracture yung buto at 100 yung sugatan ng mga pulis. Kasi nga yung pinagbabato nila ay mga molotov cocktail bomb, yung buti na nilagyan ng gasolina, tapos lagyan ng mitsa, tapos ihagis sa'yo, sumasabog yun Tapos ang sabog nun, ang splinter ay yung buti na nabasag. Kaya marami ang nagkasugat-sugat na pulis. Kung gano'n na may dala silang molotov bomb, ay hindi na yan mga aktivista. At hindi na yan yung mga nagrarally. Yan ay mga insurrectos na yan. Dapat i-treat na mga insurrectos yan Kasi deadly weapon na yung molotov, nakakasunog, nakakasugat. Kaya 100 plus ka pulis ang may sugat Kasi may dala-dala daw to ng mga bato na marami. Ibig sabihin talagang nagtitipon sila. Dinala nila, nilagay sa bag yung mga bato para makapaghagis sila ng marami. Kaya marami sa pulis ang dahil sa maximum tolerance ng pulis ay wala namang pinutukan dyan. Yung sumasabog yung mga molotov bomb
Nadala nitong mga yagit, itong mga hamog, nitong kung saang-saang estero galing to eh. Nakatira kasi ako ng Quiapo for 2 years, kaya alam ko yung Quiapo na yan, ay maraming mga ano diyan eh. Maraming mga standby, nandyan sa ilalim ng tulay, Santa Cruz, nandyan sa kalye, natutulog lang yan sa gabi. Daming holdupper dyan. Papuntang rekto, maraming standby dyan paggabi. Kaya ganyan ang nangyari. Merong nag-udyok dyan, merong nag-utos, merong nagsuhol, merong nagbayad. Binayaran daw to eh. Ito yung laman ng balita ngayon, tong mga hamog na ito. Kaya sobrang galit ni Isko Moreno kasi sinira yung isang hotel eh. Binasag yung mga salamin, kinuha pa yung pera sa drawer, at nagsusunog pa ng sasakyan ng mga pulis. Grabe itong mga hamog na to. Palibhasa mga utak didiis eh. Ang mga magulang nito, mga didiis sigurado. Kasi mga ano eh, yan ang mahirap. Hindi nag-ieskwela, hindi pumupunta ng eskwela, barkada ng barkada, di ba? So ayan na yung napapala. Tapos ang mga magulang iyakan ngayon. Ito, panoorin natin sa video. Tinitingnan ngayon ng Manila LGU ang posibilidad na bayad at manipulado ang mga nanggugulo sa protesta. Tiniyak din ni Yorme na walang dapat ikabahala ang mga estudyante na nasa University Belt dahil hindi rin umano totoo ang mga kumakalat na balita na may pumapasok na nakaitim na namask sa mga dormitoryo. Lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Wala kayong na-identify affiliation na Tonya at this point? Wala naman. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them on top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pagsisisihan nila yan. May lakad ka ba? Sabi niya, oo ma, rally. Hindi ko naman akalang ganun ka seryosong rally to. Tapos dinaanan pa yung kapatid niya. Ang damay pa. Mga walang isip. Kung ginising ako ng manugang ko, sabi ng manugang ko, mama, nahuli sila ka saan? Sa rally daw. Kasi barkadahan yan sila ng mga geng-geng eh. Mayor, nanawagan ako sa'yo, Mayor. Hindi lahat ng kasama sa rally aral na alam nilang ginagawa nila. Anong alam eh, nakita ko yung anak mo nakahubad eh. Kanina, balikan natin dito ah. Siya ito, itong nakaputi na short, ayan, nakatalikod, yan yung anak niya. Bato ng bato yan eh. Kaya ito ngayon ang magulang ay palibasa ang pagpalaki ay mali eh. Kasi siyempre mga ano to, alam nyo na, ito yung mga klaseng nandyan sa sa mga looban ng Quiapo. Yung mga maliliit na mga eskinita. Ito yung mga kaya ang pagpapalaki nila sa mga anak nila ay dahil sa environment nila na ganun. Daming standby, maglakad ka lang dyan sa mga looban sa Quiapo. Dyan sa Mayraon, dyan sa Fraternal Street, sa MLQU. Yang mga looban dyan, grabe na mga standby dyan sa gabi. Kaya, nakatira ako dyan ng hanggang Sampaloc. Yan yung ko dyan eh. Sampaloc sa may UST, Quiapo, Raon, hanggang Santa Cruz, Binondo. Yan yung mga palagi kong nadaanan noon. In 1987, nandyan ako sa Maynila eh. Ang gulo-gulo dyan. 1986 pala, nandyan ako. Kaya kabisado ko tong mga galaw na to kasi noon ay nakatira ako sa mga lugar na yan. Kaya itong mali sa batas ng ating gobyerno kasi itong mga minor na to, makakalabas to kasi DSWD lang ang dadalhan nito. Paano yung kakasuhan ni Yorme? Mga minor yan eh. Tapos nagnakaw, nang susunog. Yung iba pumasok pa daw sa mga dormitory. Grabe. Siguro may balak mang-rape sa mga estudyante na babae. Grabe itong mga na to. Ito yung mga Gen Z na hindi totoong Gen Z. Ang Generation Z
ay yung mga matitinong nag-aaral na mga estudyante. Ito, mga standby to, mga rugby boys to, mga singhot boys, hamog boys. At ito, tingnan nyo, sumisingit sa eksena, dala-dala pa ng flag ng Pilipinas eh. Kaya ito, pakinggan nga natin tong nanay, iyak nang iyak eh. Mayor, Oo, ano? nanawagan ako sa'yo, Mayor. Hindi lahat ng kasama sa rally, aral na alam nilang ginagawa nila. Barkatan lang sila. Hindi alam, ano, sa palagay nyo na naginip lang ba yun, naglalakad na ano? Sleepwalker ba yun? Alam nila yon kasi 17, 16 years old na yan. Mayor, nagsasama mo po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala, pampapiansa pa sa kanila. Idilapit natin kay Mayor Isko itong si Nanay Almira yung sa kanyang panawagan na baka sakali ay matulungan siya na mapalaya yung kanyang dalawang anak na kambal na napasama nga dito sa protesta at naaresto ng Manila Police District. Ayon kay Mayor Isko Moreno, kailangan managot ang dapat managot. Pasensyahan na lamang at ito yung kanilang pagsisisihan sa huli dahil matapos silang piliin na makiisa doon sa naging riot o panggugulo sa kalagitnaan ng mapayapang protesta dapat ng mga gustong labanan ang katiwalian. Ngayon naman dito sa Manila MPD ay patuloy ang pagdating ng ilang pa mga kaanak noong mga minor de edad. Ayon sa kanila, nakausap natin kanina lamang ay i-assess nila yung kanilang mga minor na kaanak papunta sa Social Welfare Development Office ng Manila LGU para doon na iproseso. At inaasahan nila na ilalabas din yung kanilang mahal sa buhay. Ayan, Yan muna ang latest talagang makakalabas naman yan kasi nga protected yan sa batas ng juvenile delinquency. Yan yung mali sa batas natin dahil hanggang sa ngayon ay hindi yan binago. Dapat kasi para sa akin pwede na yung 14 years old above. Diba kasi yung 12 batang-bata pa yun eh. Kaya po pwedeng babaan sa 14 years old ang edad na pwedeng makulong sa mga kabataan. Kasi iba na ang henerasyon ngayon eh. Talagang mapusok, maraming kriminal, grabe. Kaya dapat baguhin na yan. Ang ginagawa ng mga ano diyan, ng mga congressman sa kongreso, bakit hindi gagawa ng batas? Ang ginagawa nila eh, paano ipalusot ang pera eh. Paano ibaba ang pera galing sa unprogram budget. Yung hindi pa na ano yun, talaga na budget ay ninakaw na eh. Yun ang kanilang pinagbisihan eh sa kongreso. Hindi yung paggawa ng bill kagaya nito. Dapat baguhin na yung batas na juvenile na yan. Yung lalaki na mga katawan, hindi na yan juvenile. Kahit na edad 16 yan, hindi na yan juvenile. Ako 16 ako noon eh. May isip na ako eh. 16 na nga eh. Alright, anong sa palagay niyo mga kababayan? Paki-comment sa ating comment section down below kung anong masasabi nyo dito sa mga Gen Z na ito na utak. Ito yung utak pulburon, di ba? Utak rugby, utak hamog. Paki-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.